Ako po si Jerry Diaz. Magsishare po ako ng The Words of God. Pang walo na po to. Part 8 na po to. Magsishare ko. Pang walo na po. I'm Roman Catholic. Magsishare po ako ng salita ng Diyos. Ang share ko po ay mga pangitain at panaginip. Nagkaroon po ako ng panaginip sa Panginoon. Tandang-tanda ko pa po na magpapakita siya sa buong mundo. Nakita ko siya sa panaginip ko na nagliliwanag. Ang sabi po ng Anghel ng Diyos, Jerry, magpapakita ang Panginoon na nagliliwanag sa itaas. Nagpakita ang Diyos kay Moises sa punong kahoy na nagliliwanag noon. At ngayon, papakita ang Panginoon sa itaas. Nakikita siya ng buong mundo. So, nagulat ako sa panaginip ko kinabukasan. Malaki panaginip ko, totoo kaya yun? Tapos lumipas ang 6 na buwan o 7, nagkatotoo po sinabi ng Anghel ng Diyos. Nagpakita po ang Panginoon sa buong mundo at sa ating bansang Pilipinas. Papunta po ako, papasok po ako ng trabaho. Papunta po ako ng Malinta. Sasakay po ako ng jeep. Nasa Novaliches po ako ng bayan, BPI. Nasa kanto po ako, pasakay na ako. Bigla pong nakita ko yung dambuhalang liwanag sa panaginip ko. Nagkatotoo po sinabi ng Anghel ng Diyos. Nagpakita po ang Panginoon, nagliliwanag. Ang laki po, dambuhala po. So nagulat ako, oh my God, totoong mangusap ang Diyos sa akin. Kaya nung gabi po ng alas 7, nakita po siya. Nagkagulo ang mga tao noon. Daming nakakita sa kanya, milyon tao po sa buong mundo, lalo sa bansang Pilipinas natin. Yung mga matatanda po lumuhod, nagdasal. Yung iba nagtatanong kung ano yung liwanag na yon. Ngayon lang nila nakita sa buong buhay nila. At ngayon ko rin lang nakita yung liwanag na yon. So nagkatotoo po sinabi ng Diyos na magpapakita siya. Nagkagulo pong tao ng kinabukasan. Nabalitaan ko po sa TV news, sa mga reporters, newspaper, na ano yung liwanag na yun, dambuhala, nakita nila. Binalita po yun, nakarecord po sa TV news tsaka sa mga newspaper. Ang ano ko po, napakinggan ko sa radyo, tumatawag iba sa NASA, sa mga scientists sa Amerika, kung ano yung liwanag na yun. So nagulat din po ako, totoong may Diyos po. So nagpunta po ako sa newspaper na, sa mga radio station, sinabi po, sa mga simbahan, nagpakita ang Diyos. Diyos po yung nagpakita. Mga newspaper, Channel 2, Channel 5, Channel 7. So hindi po sila naniwala sa akin. Tsaka sa Radio Veritas, malalakang relihiyon, sinabi ko po. Ngayon, hindi po pinaniniwalaan. Hindi sinabi nila sa mga tao na nagpakita ang Diyos. So hindi nila nalalaman ang pamamaraan ng Diyos. Ngayon po, sinabi ng Diyos sa akin, nagkaroon po ng panaginip. Sabi niya, Jerry, gagawa ko ng isang bagay na magagamit mo.
nagulat ko ano kaya yun, kasi hindi ako pinagsasalita sa TV, sa news, sinaharang nila mga newspaper, radio station na nagpakita ang Diyos, ayaw lang maniwala. Ngayon po, matalino po ang Diyos, gumawa po siya ng Facebook, YouTube. Ngayon nagamit ko na po, nasishare ko na po ang mga kanyang mensahe. Alam niyo po, nagpunta pa rin ako sa Radio Veritas, tumatawag ako sa telephone, sa mga sa hotline, gano'n. Hindi ako umalis ka dito, nagla-live ako. Nagpakita po ang Panginoon na pakita po ang Panginoon na nagliliwanag. Sinabi ko po sa Radio Veritas, sa mga news, nagulat po ako. Hindi nila pinansin, hindi nila pinaniwalaan. Nakarecord po to sa TV. Yung itsura ng dabuhalang liwanag po, ang laki. Ngayon ko lang po nakita yun, ngayon din nila lang nakita yung ganun itsura. Sabi nung nalalak, sinabi ng anghel, nagpakita ang Diyos sa punong kahoy na nagliliwanag. Ngayon sa itaas, nagkatotoo po yan. Hindi sila naniwala sa sinabi. Yung panaginip ko po na gagawa ang Diyos na isang bagay para magamit ko. Lumabas na po yung Facebook, tsaka yung lumabas na yung Facebook, tsaka yung YouTube, nasabi ko na po. Ngayon ko lang 2020, nasabi ko na po ngayon na share ko po noon, text lang, nilagay ko sa Facebook picture, mga printing, ganun. Ngayon nagla-live na po ako upang iparating po sa inyo ang salita ng Diyos na totoo pong may Diyos. Kaya lang po maraming din naniwala na kung alam lang po nila ang pamamaraan ng Diyos, maunawaan po nila yon. Ngunit sinabi ko na po ngayon na nagpakita po ang Diyos. So nagla-live po ako ngayon para malaman ng maraming tao sa buong mundo na may Diyos po. Ang pinagtataka ko lang po, nagbabasa sila ng Biblia, hindi sila naniniwala. Simulat sa pulpo, hindi sila naniniwala sa mga sinugo ng Diyos, mga propeta. Hindi po sila naniniwala. Ang tanong po ako, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi niya, oo, syempre. Sinabi ko, nagpakita po ang Diyos. Hindi siya naniwala sa akin. Kung alam lang nila ang pamamaraan ng Diyos, hindi sana sila maliligaw. Basa sila ng Bible, hindi naman pala naintindihan. Simulat sa pulpo, kinakausap ng Diyos yung mga kanyang hinirang, mga pinili, gaya ni Noah. Nagsalita si Noah noon, nagsalita si Noah noon sa mga tao na gagawa siya ng barko. Hindi siya pinaniwalaan. Nagsalita po ang Diyos kay Noah na magugunaw ang mundo. Kaya lang hindi siya pinaniwala ng tao. Pinagtawanan po siya, hinamak, sinabihan na sira ulo, ang ganda-ganda ng araw, init-init, ang ganda ng mundo. Paano magkakaroon ng baha? So hindi nila alam ang pamamaraan ng Diyos. Hanggang ngayon hindi nila alam pamamaraan ng Diyos. Kung nagbabasa sila ng Bible, dapat nalaman nila na simulat sa puno, namimili ang Diyos na kanyang kinakausap.
hindi nila naintindihan yon. Si Moises pinili ng Diyos, kaya lang hindi naniwala yung mga Egypt din sa kanya noon, mga Egypt, hindi pinaniwalaan. Kay Jeremias, hindi rin siya pinaniwalaan, pinapatay pa nga siya, tapos sinabihan si Raulo, kasi hindi alam ng taong pamamaraan ng Diyos, kaya ganun sila, galit sila, hindi sila naniniwala. Hanggang ngayon po, hindi po masama magbasa ng Bible. Dapat pag nagbabasa po kayo ng Bible, gabayan kayo ng Diyos para maintindihan nyo po. Mahiwaga po ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaya lang nagtaka po ako sa Bible, bakit po naglalaban-laban sila, iisa lang ang Diyos, na parang hindi sila magkaintindihan. Lumala yata ang Biblia, sila nagtatalo-talo. So naalala ko po yung panaginip ko po na 666. Sabi na angel ng Diyos sa akin, Jerry, sabi mo sa tao ang 666. Ang unang nag-founder niya na si Satanas. Pangalawa, kukuha si Satanas ng 6 na salita ng Diyos para magamit niya pandaraya sa tao sa sanlibutan. Madaya niya ang mga tao sa mundo. Pangatlong 6, nakuha na po ni Satanas ang malalaking reliyon sa buong mundo na billion po, 6 na malaking reliyon sa buong mundo. So naglalaban-laban na po ang mga church versus church, Bible versus Bible, false prophet versus true prophet, false pastor versus true pastor, followers, false followers versus true followers. Naglalaban-laban na. Makikita mo po sa Facebook yun, hindi sila nagpapatalo. So dahil ang iba po kasi hindi ko po nila lahat, marami pong naglabasan na bula ang propeta, bula ang mga ngaral, bula ang pastor, bula ang apostol, nagsilabasan na. Kaya kawawa po ang tao. Ang tinutukoy ko po doon, mga bulaan, mga peke na hindi sinugo ng Diyos, yun po ang tinutukoy ko. Hindi ko po dinadamay ang tunay na lingkod ng Diyos, ang propeta ng Diyos, ang totoong mga ngaral ng Diyos, mga pastor na totoo. Hindi ko po dinadamay sila. Ang binabanggit ko dito, yun mga bulaan po na inikayat yung tao sa maling turo, maling pamamaraan. Kawawa po ang tao. Tao po ang kawawa. Yung iba sinasamba na nila yung leaders. Tapos pag tinanong mo, hindi kami sumasamba sa leaders, sa Diyos kami sumasamba. So nagdi-deny sila. Sabi ko, hindi naman, pangalawa lang ang leader, dapat sa Diyos, number 1 sa Diyos, tapos pangalawa ang leaders. Isa pa, nakakita po ako ng krus sa langit, dambuhala, asul na asul po yung langit. Ang krus po puting-puti, nakaganon po, dambuhala, puting-puti po, ang laki. Sinabi ko po sa People's Journal yun, na nakakita po ako ng krus sa langit. Hindi po ako pinaniwalaan. Kinausap ko yung supervisor, may ebidensya ka ba? Sabi po ng People's Journal, kung may ebidensya ka, nakuha naman ng camera o picture. Sabi ko, wala po, bigla ng pangyayari. Hindi ko naman alam na ganun nangyayari. So nalungkot po ako nun. Hindi nila in-accept. Dinurowing ko na lang yun, binigay ko sa kanila, ayaw na acceptin. Tapos po sinabi ko po sa simbahan ng Catholic sa May Novaliches, sinabi ko sa Radio Veritas, sumulat po ako sa Roma, sila nabubuhay pa sila Cardinal Sin, sila John Paul, kasi sumusulat po ako dyan. Magalang din nila pinaniwalaan ang mensahe ng Diyos. Kaya
kalungkot po, maka-Diyos sila, leader sila ng Diyos, leader sila na nangangaral ng Diyos tapos hindi sila maniniwala. So, marami pong naliligaw na kawawa po na nadadagit ng mga bulaan, mga ngaral, bulaan pastor. So, binabanggit ko doon mga bulaan, hindi ko po dinadamay ang tunay. Dahil yung pong tunay sa Diyos, yung mga bulaan sa Satanas. Kaya, sabi na, nagkaroon din ako ng panaginip po, tandang-tanda ko yun. Isang anghel po, nagliliwanag ang mukha, nasilaw po ako. Sino ka? Nagpakilala ko siya. Ako ang anghel ng Diyos. Ilalagay ko sa iyong bibig at sa iyong isip ang sasabihin mo sa mga tao. Nagulat ako. Nagulat po ako. Sabi ko, sinabi niya, ikaw ay isang tunay na propeta ng Diyos. Huwag kang matakot sa mga tao. Sabihin mo lahat ang mga pangitain mo at panaginip. Sabihin mo sa tao, huwag kang matakot sa kanila. Sabi ko, wala pong naniniwala sa akin. Sabi ko pa sa anghel ng Diyos. Sabi niya, masama na ang tao, Jerry. Hindi na nila sila naniniwala sa Diyos. Paano hindi sila maniniwala? Sabi ko, paano hindi sila maniniwala sa Diyos? Nagbabasa sila ng Bible, nagdadasal sila, araw-araw sila nagsisimba. Paano sila hindi naniniwala sa Diyos? Hindi ko po maintindihan. Masama ng tao. So, sumunod sabi, nagsalita ka, sabi na angin ng Diyos, nagsalita ka sa kanila, hindi ka nila pinaniwalaan. Sabi, ay, oo nga po. Sabi ko, totoo ko sinabi niyo, nagpunta ako sa TV, mga TV news, mga reporters, mga newspaper, sa mga simbahan, mga lalaking relihiyon, sumusulat po ako sa Roma, hindi sila naniwala. Totoo ko sinabi niyo. So dalit sabi, hindi nagsisinungaling ang anghel, totoo po na masama na talaga ang mga tao. Nagbigay ang mensahe ang Diyos, nagpakita po siya, hindi sa pinaniwalaan. Parang si Noah ang mga tao noong unang panahon, hindi pinaniwalaan si Noah. Jeremias, si Moises, hindi naniwala ang mga Egypt. Si Jesus Christ, hindi pinaniwala ng mga Pariseo, anak lang daw ni Pedro, ang karpintero. So, ganun po ang nangyayari sa atin. Dapat basahin niyo po yung Biblia, gabayan kayo para hindi po kayo maligaw na totoo po may Diyos, na simulat sa pulpo kinakausap ng Diyos ang kanyang pinili, sila Noah hanggang ngayon. Ang sabi nila, tapos na ang Biblia. Sabi ng mga bulaan, mga ngaral, napapakinggan ko, kung tapos na ang Biblia, bakit ka nangangaral ng salita ng Diyos? Di ba po? Sasabihin, tapos na Biblia. Ba't binabasa mo yung Biblia kung tapos na Biblia? Nagkaroon po ako ng panaginip sa Panginoon. Sinabi niya, Jerry, habang nabubuhay ang mga tao, patuloy akong makikipag-ugnayan sa aking mga piniling hinirang. So, yung nangangaral po ng mga bulaan, sinisiraan niya ang Diyos. Nakakatakot po. Ginagamit ni ng mga bulaan ang salita ng Diyos. No? Ang dami niyang nakuha. Tamay 666. Pag nagsasalita, gusto niya silang papakinggan sa salita ng Diyos. Kawawa naman ng mga tao. Gusto niya sa pakinggan siyang magaling sa Biblia. Ang hindi niya alam, napakayaman niya. Tapos sisiraan niya yung iba na sasabihin, huwag kayong maniwala sa bula ang propeta. Yan, ginagamit. Bula ang mga ngaral, ginagamit niya salita ng Diyos. Ngunit hindi niya sinasabi, paniwalaan yung tunay. Kasi takot siyang sabihin ang tunay. Kasi baka hindi pumunta sa kanya. Kaya hindi niya sinasabi po yun. Yun po ay bulaan mga ngaral. So,
Kawawa po ang tao. Tao po ang kawawa. Basahin niyo po ang Biblia. Naggabayan kayo. Minsan nagbasa po ako ng Biblia, nagliwanag po. Maraming tuldok kada maliliit nagliliwanag. So, kung huwag po kayo sumamba sa leader, sa Diyos kayo sumamba. Pangalawa lang po yung leader. Yung iba ginagawa na nila, sinasamba na ang leader. Pangit po yun. May Diyos po tayo. Tapos hindi nila amin. Hindi kami sumasamba sa leader. May Diyos kami sumasamba. Diyos ko, nakakatakot po. May Diyos po tayo, maawa po kayo. Kawawa yung mga tao. Tao po ang kawawa. Kaya po ako nagsalita ngayon, nagkaroon po ako ng panaginip sa anghel ng Diyos. Paulit-ulit po ako nakakaroon ng pangitain sa panaginip. Sinabi niya, mangaral ka sa salita ng Diyos. Sabi ko po, ayoko po, wala pong naniniwala sa akin. Inano ako ng espada. Huwag kang matakot sa mga tao, sabi ng anghel ng Diyos. Sabihin mo lahat, sinabi ng Diyos sa'yo. Sabihin mo lahat ang pinakita ng Diyos sa'yo kung anong darating. So, ngayon ko lang po na-share, ngayon ko lang po nasabi ito. Dahil kasi hindi ako makapagsalita sa malalaking reliyon, ayaw nila. Sa malaking simbahan, ayaw nila. Sa mga news, sa mga TV, ayaw nila. Hindi sila naniniwala na totoo pong Diyos. Nagpupunta po sa San Novaliches, sa Santo Domingo Church. Gumagawa po kong the words of God, tinatapon lang po sa basura. Sabi na anghel ng Diyos, Jerry, yung mga binibigay mo ng the words of God, tinatapon lang nila sa basura. Lahat ng panaginip mo, lahat ng pangitain mo. I'm Roman Catholic. Bakit ganon? Nagulat po ako. So, sinusulat ako sa Roma noon, sinasabi ko mga salita ng Diyos. Hindi po sila naniwala. Ito po, nagkaroon din ako ng pangitain sa panaginip. Nagkatotoo po yung tsunami. Si Mama Mary po, totoo pala yan. Kung naniwala po ako sa bula ng mga ngaral, nagtulad ako sa buti na lang may Diyos. Sabi ni Mama Mary, Jerry, magkakaroon ng dilubyo. Nakita kasi sa babaw ng dagat, nakalutang, nagdadasal sa langit. Sabihin mo sa tao, manalangin sila sa Diyos na huwag magtuloy ang parusa ng Diyos. Sabi ko, Mama Mary, wala po naniniwala sa akin. Kita ko malalaking alon, palapit sa akin, lalaki. Nakalutang siya sa babaw ng dagat, tinatangay yung damit niya ng malakas na hangin. Sabihin mo sa mga tao, manalangin sila. Tapos sabi ko po kay Mama Mary, hindi po siya yung naniniwala mga born again, bakit ka daw sinasamba? Tapos marami pong nagagalit sa yung relihiyon. Sinabi niya sa akin, itatakwil mo ba ang kasama ng Diyos? Nagulat po ako. No? Kasama siya ng Diyos, pinili siya ng Diyos. No? Alam niyo po, nasa Biblia, pinili po siya ng Diyos. Wala pong kasalanan si Mama Mary. Lumalapit po ang mga tao doon. Yung Mama Mary, tignan niyo po, nagkaroon ng tsunami, sinabi niya. Pinaniwalaan ba ako ng mga TV news? Wala. Kung hindi totoo si Mama Mary, hindi sana alam niya yung tsunami. Buhay siya. Nagkaroon ng tsunami. Ang dami namatay. 100,000 sa Indonesia. Tapos sumunod, nagkaroon ng tsunami sa Japan. Magdasal kayo sa Diyos. Nagtuturo siya ng mabuti. Kung inaano po siya ng tao, wala pong kasalanan si Mama Mary. Wala siyang ginawang kasalanan. Ang tao po ang lumalapit kay Mama Mary. Totoo po siya. Kasama po ng Diyos. Itatakwin niyo ba ang kasama ng Diyos? Huwag ganun. Malinturo po yun. Kawawa po ang mga tao. Maling-mali po. Kawawa po ang mga tao. Hindi niyo dapat itakwil ang kasama ng Diyos dahil ginagamit po siya ng Diyos. Katulad ng mga tunay na pastor, ginagamit ng Diyos. Tunay na mga ngaral, ginagamit po ng Diyos para mapadala ang kanyang mga mensahe. Itatakwil nyo. Ngayon, tinatakwil ng mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral ang tunay. Huwag niyong paniwalaan yan. Babasahan ng Biblia. Sabi nito, nakasulat po, magsisilatawan ng bulaang mga propeta, bulaang mga ngaral.
Sinisiraan nila ang salita, sinisiraan nila ang Diyos, sinisiraan nila ang mga lingkod ng Diyos. Nakakatakot po. Maniwala po kayong may Diyos. Doon po kayo pumunta sa mga sinugo ng Diyos, wag po sa bulaan. Kawala po, hawak na po ni Satanas ang 6 na malalaking reliyon. Sabi ng anghel ng Diyos, bilyon-bilyon. Hindi sinabi sa akin ng anghel ng Diyos kung anong relihiyon yun. Sinabi niya lang sa akin, hawak na ni Satanas. Nagaganap na ang 666. Tapos nagkaroon pa rin ako panaginip. Ito po, wag po kayo magagalit. Sabi ko, sabi ni Mama Mary, Jerry, iligtas mo ang El Shaddai. Sabi ko, bakit ko ililigtas? Hindi nga ako pinapansin dyan. Tsaka may leader po sila, si Brother Mike. Sabihin mo sa kanila, magdasal sila, manalangin sila sa Diyos. Napakarami nila, sabi ganon. Sabi ko, opo, totoo po. Masdan mo, Jerry, napakarami nila. Manalangin sila sa Diyos. Huwag lang silang makinig ng salita ng Diyos, kundi manalangin din sila. Sabihin mo sa kanila, manalangin sila. Dapat magkasama po yung pakikinig, tapos mananalangin. Kung hindi po mabait si Mama Mary, sasabihin niya po ba yun? Sabihin mo sa mga tao, nagkaroon po tsunami, sabihin mo sa mga tao. Isipin mo, wala naman ako alam dun, ordinaryong tao ako. Sasabihan ka ng ganon. So, mahirap po itakwil ang kasama ng Diyos. Tandaan niyo po yung napili ng Diyos. Huwag kayong maniniwala sa bulaang propeta, bulaang mga ngaral. Kawawa po ang tao, tao po ang kawawa. Ngayon ko lang nasa ito sa tagal ng panahon. No? Numalit pa ako, nagkakaroon ako ng panaginip. Ito pa po. Nagkaroon pa rin ako ng pangitain. Yung 3 bahagi ng mundo, mabubura sa mapa. Yung bilog na yun, hauti mo sa 3, 1, 2, 3. Yung 4 bahagi ng mundo, mabubura po sa mapa yun. O wasak, bilyon tao mamamatay doon. Pinakita po sa akin ng Diyos. Hindi ko lang alam kung kailan mangyayari. Sinulat ko po lahat yan. Lahat na pinadala ko sa mga presidente ng mga bansa, 30 countries. Nalala ko noon, sa German, sa Amerika, sa Canada, sa Russia, sa China, sa marami po, Singapore, Hong Kong. Lahat po pinadalaan ko sa bansang Pilipinas. Pinadalaan ko po lahat ang presidente dahil tunay po siya. Nakita ng mga mata ko na nagawa ko yung mission ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siya lang po nagtuturo sa akin. Hindi po ako natakot dahil katulad ko rin silang tao. Kasi siya po ang lumikha ng mundo. Siya po ang lumikha sa atin. Maniwala po kayo. Simulat siya po, kung magbabasa kayong Biblia, pinakausap ng Diyos sa panahon ni Noah. Walang naniwala kay Noah. Jeremias, yun po ang istorya sa Biblia, kinakausap niya. Hindi siya nagpupunta sa tao lahat, yung nagdediretso. Hindi po. At ito po, nagpakita po sa amin si Jesus Christ. Nakita ko po siya. Nagliliwanag po. Ito po itsura niya. Kaya meron akong ganito. Ang laki ng kasaysayan po niyan. Totoo po si Jesus Christ nagliliwanag. Ngayon kung maniniwala sa bulaang propeta, mga ngaral bulaang propeta na sinisiraan nila si Jesus Christ, na huwag paniwalaan yan, na hindi daw si Jesus Christ. Ang galing ng bulaan. Minsan napakinggan ko po sa radio station, mga TV. Hindi si Jesus Christ yan. Kaya mo iba-iba mukha oh. Kasi po kaya nag-iba-iba mukha, ginawa po ng ibang binaboy po yung picture niya, larawan niya. Meron pa nga nakasuot ang basketball, may bigote, nakasakay sa motor. Tama po ba yung ginawa niya? Kaya matalino po ang Diyos, hindi nagpapakita. Kasi baka babuyin din siya katulad ginawa kay Jesus Christ. May maigsi buhok,
may ibang mukha ni Jesus Christ. Ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya matalino po ang Diyos, hindi siya nagpapakita kasi mabababuyin siya o anong gagawin sa itsura niya. Kaya po minsan nagkaroon po ako ng panaginip, nakita ko po magkaiba pala si Jesus Christ tsaka ang kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, sundin ninyo ang aking anak dahil ang mga salita niya ay nanggagaling sa akin. Nagulat po ako, pinakilala ko ni Jesus Christ, nakita ko sa panaginip, gusto ko siyang iguhit, kaya binura niya sa isip ko ang itsura niya. Naalala ko na baka ano-anong gawin sa itsura ng mukha ng Diyos, and nawawala siya sa isip ko yung itsura niya. Ngunit nakita ko po siya sa panaginip, kinausap niya ako, pinakilala siya ni Jesus Christ sa akin. Totoo pong may Diyos tsaka yung mga anghel ng Diyos, nakita ko po, walang pakpak. Sabi nila may pakpak. Ilang beses po ako nagkakita ng anghel ng Diyos, walang po silang pakpak, puti po ang suot nila. Pinakita po din sa akin ng Diyos, magkakaroon po na ikatlong digmaan. Doon na agaganti ang Diyos ang mga hindi naniniwala sa kanya, mamamatay po sa gera. Ikatlong digmaan, magkakaroon po ng malaking bato. Pinakita niya po sa akin, ang tawag ng mga scientist doon, asteroid, ibabagsak po ng Diyos. Pinakita niya po sa akin lahat yun sa mundo. Hindi ko lang alam kung kailan magaganap at kailan mangyayari. At pinakita din sa akin ng Diyos ang yung end of the world. Pinakita po sa akin ng Diyos, maglalaban po si Jesus Christ at si Satan. So may mata pala tayong nakatakip, bubuksan ng Diyos. Makikita na po natin yung mga anghel, mga demonyo, mga patay, mga bad spirit, mga inkanto. Makikita po natin pag binuksan ng Diyos ang mata natin. Yun na po ang end of the world. Maglalaban-laban. Sabi ko, Lord Jesus Christ, igagapos ko na si Satanas para hindi na makapinsala. Tapos sabi ko, asan po siya? Ayan. So hindi mo makikilala kundi ang Diyos ang nakakilala sa kanya. Dahil iba po, Diyos lang po nakakilala. Kaya nung bibihagin niya na si Satanas sa end of the world, sabi ni Satanas, mga alagad, sumigaw siya ng malakas, dipulin niyo lahat ng tao, patayin niyo. Nagdasal po si Jesus Christ, sumigaw sa langit, Ama, tulungan mo ako, iligtas mo ang aking hinirang. Bumukas po yung langit, nakita ko po yung mga anghel, napakarami po, libong anghel, dami, hindi mabilang, parang kidlat na bumulusok. Naglaban po ang mga kampon ni Satanas. Yung mga patay po bumabangon, pinagtataga po ng mga anghel. So advance po pinakita ng Diyos, advance. Tapos nagalit ang Diyos sa news, sa reporters. Sabi ng reporters, nakita niya anghel lumilipad na may puting-puti at may espada. Sabi ng reporters, mga news, kinukuha na nila video. Sabing ganon, sisikat ako, kukunan ko itong mga video, papakita sa buong mundo. Sabi ng reporter, Jerry, masdan mo, hangal. Sabing ganon niya sa mga reporters. Noon nagsalita ang aking lingkod, pinansin niyo ba siya? Pinaniwalaan niyo siya? Pinagtawanan niyo siya? Ininsulto niyo siya? Hindi kayo naniwala. Ngayon, kukunin niyo ng picture yung mga anghel na lumilipad, na naglalaban-laban, mga kampo ng demonyo. Lilipulin ko na kayong lahat, napakasama nyo, sabi ng Diyos sa mga news. Tama nga naman ang Diyos. Nagpunta ako, hindi man na sinabi sa mga tao, hindi niya sila sinabi, sila ang news, sila nagagalit ang Diyos. Sabi ko, hindi naman sila naniwala. Ngayon gagamitin nila sa end of the world, gagamitin nila ang mga video nila, camera. Sabi ng Panginoon, hangal, lilipulin ko na kayong lahat, wala akong ititira kahit isa sa inyo. Nung nagsalita ang aking lingkod, hindi niya sinabi sa mga tao na nagpakita ako, na nagsalita ako.
babaguhin ko na ang mundo, sabi ng Diyos. Diyos ko, ordinaryong tao ako, advance, pinakita na sa akin ng Diyos. Totoo pong may Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Meron pa nga naninira sa kanya nag-text sa akin Diyos ba ang kausap mo? Natural, Diyos binabanggit ko. Sabi niya daw, baka kaaway ng Diyos yan. Sabi ko, sinisiraan mo ang Diyos. Napakasama mo. Sinisiraan mo ang Diyos. Isa ka talagang masama, sabi ko. Masama, sinisira. Kaya mga bulaan na yan, bulaan ng mga ngaral, bulaan masasamang tao na yan, sinisiraan nilang Diyos. Kaya iwasan nyo po yan. Kasi pagdating ng end of the world, advance na po pinakita na sa akin ng Diyos. Lilipulin lahat ng masasama. Tapos minsan sinabi ko, bakit ganon? Nagsasalita ako tungkol sa Diyos, walang naniniwala, Lord. Hindi, sabi ng Panginoon, masama ng tao. Ang tanong ko lang po, ba't hindi sila naniniwala? Sabi ng Diyos, dahil inilagay na sa kanilang isip na hindi totoo yan, sinabi nila sa kanilang sarili. Kaya pala hindi naniniwala sa akin. Di kawawa po sila. So ginamit ako ng Diyos, hindi ako nahihiya, nagpakita sa akin ang anghel ng Diyos, nagpakita si Jesus Christ, tsaka nagpakita ang Ama sa akin, Ama ni Jesus ko. Iba pala anyo nila, iba pala ang itsura nila. Ang salita po iisa lang ang salita, galing lahat sa Diyos. Yung sinabi ni Jesus Christ, iisa. Kaya po kayong mga nagbabasa ng Biblia, huwag niyo pong kayong maglaban-laban, dahil tatawagin po kayong Antichrist. Huwag niyo siraan ang Diyos. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Gamitin niyo po sa tama, gamitin niyo po sa mabuti. Huwag niyo gayahin si Satan 666. Hindi ko alam ang 666. Ordinaryong tao lang po ako, wala akong alam dyan. Ngayon lang ako nakakita ng mga pangitain, panaginip sa buong buhay ko. Gaganti ang Diyos pag nagkaroon ng ikatlong digmaan. Lahat ng hindi naniniwala sa Kanya mamamatay. Ito, nagkaroon pa rin po ako panaginip sa Tacloban po. Sabi niya, Jerry, nasa taas ako ng bundok, kaya kong patasin tubig hanggang bundok. Sabi niya, binasa niya ako, tumasin tubig hanggang bundok. Bakit, Panginoon? Sabi mo sa mga tao, magbalik loob sila sa Diyos, manalangin sila, huwag silang gumawa ng masama, sabi ng Diyos. Sabi ko, ano kaya kung ibig niya sabihin? Parurusahan ko sila, sabi ng Diyos. Tapos ngayon, bumaha. Tinanong niya ako, ilang tao pa ang natira? Ang natirang tao, pagsabihin mo na magbalik loob sila sa Diyos, huwag silang gumawa ng masama. Nagulat po ako, nagkatotoo po sinabi niya sa Tacloban. Ang daming namatay, magkalat ang mga bangkay. Paano ko masasabi yun? Sa mga kaya ito na sinasabi ko po, nag-announce na po ako sa live sa Facebook dahil totoo po ang Diyos, hindi nagsisinungaling. Sabi niya, baka lipulin ko silang lahat, pataasin ko hanggang tubig, lagpas bundok, walang maligtas sa kanila. Sabi ng Panginoon. Kaya ngayon, sinabi niya, sinasabi ko rin po, tagahatid lang ako ng mensahe ng Diyos. Minsan, nag-alangan pa nga ako minsan noon. Ito po, totoo po to, may patay na isda. Gusto ko talagang manggamot, kaya lang hindi binigay sa akin ng Diyos. May alaga po ako aquarium, patay isda, isa nakalutang, nilagay ko sa kamay ko, patay, natatapong ko sana. Naalala ko ang Panginoon kung sumasa akin siya.
Ngayon, dinasalan ko yung patay na isda at hinipan ko, nagdasal ako para mapatunayan ko lang sa sarili ko kung nasa ang Diyos po ay nasa sa akin. Ibinaba ko po yung isda sa aquarium, lumangoy po. Langoy na langoy, nagulat po ako. Totoong may Diyos. Tapos pangalawa po, may alaga naman akong kalapati. Hindi na makatayo, matutumba siya lagi. Sinubo ko pong dasalan at hipan kung sumasakin ang Panginoon. Kinabukasan po, nagulat ako. Lumilipad na siya, malakas na. Totoong may Diyos. Totoo pong may Diyos. Sabi ko, totoo. Yan lang, hindi niya po binigay sa akin ng mga gamot ako, pagaling ako. Hindi ko alam kung bakit. So, ginawa niya akong messenger. Kaya ang kalaban ko po dito ay yung mga masasama, mga bulaan. Ang hirap po. Ang hirap. Kaya nga meron pa nga nagagalit sa akin. Hindi, pag nagsasalita ka ng hindi maganda, nagsasalita ako tungkol sa Diyos, kung ano-ano sinasabi sa'yo, wala akong magagawa. Basta sundin ko lang yung pinagbili ng anghel ng Diyos. Sumunod ka sa Diyos, huwag kang matakot sa mga tao. Sabi niya. Sabi ko, Lord, ayoko na, wala naman naniniwala. Pagod na ako. Sabi ko. Ngunit, naalala ko sinabi ng Diyos, saan ako nagpupunta, sasabihin ko lang, pupunta ako ng simbahan, mga sulat ako na sulat dito sa mga media, sa mga news. Hindi nila pinaniwalaan ang Diyos. Sabi ko, ngunit tanungin mo sila, naniwala ka sa Diyos? Oo, yun agad sagot nila. Ngunit sabi ng anghel ng Diyos, napakasama nila. Lahat ng sinabi mo sa kanila hindi nila pinaniwalaan. Isipin mo, lolokohin mo yung anghel ng Diyos, lolokohin mo ang Diyos. Hindi mo pwede siyang lokohin kung totoo ang sinasabi mo, kung totoong naniniwala ka sa Diyos. Sinabi mo naniniwala ka Diyos, sa sarili mo lang yun sinasabi mo. Kasi tinanong ko na po yan sa Panginoon at sa anghel ng Diyos, bakit hindi sila naniniwala. Ang sagot, napakasama nila. Lahat ng sinabi mo sa kanila hindi nila pinaniwalaan, sabi ng Diyos. Sisiraan ka pa, mga bulaan ng propeta, bulaan mga ngaral, sinisiraan pa nila ang Diyos. Huwag kayong maniwala dyan, sasabihin gano'n. Huwag kayong maniwala. Ang dami nilang sinasabi laban sa Diyos. Hindi Diyos yan, sasabihin nila. Tignan mo, sisiraan nila ang Diyos. Kakatakot. Pagsalitaan mong ganun ang Diyos, hindi naman manloloko ang Diyos. Kung hindi kayo nakaranas na kausapin ng Diyos o sa mga pangitain, panaginip, huwag nyo nang pagbintangan ang Diyos dahil wala namang ginagawa masama ang Diyos. Dahil napag-utusan lang ang Diyos ang mga lingkod niya, ang mga napili niya. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, intindihin niyo po mabuti. Minsan nagkaroon po ng panaginip, ha? Ito po, Lord Jesus Christ, nakalutang siya sa hangin. Ba't hindi nga lang magpakita sa mga tao? Sabihin mo, kasama ng mga anghel para sumamba na sila lahat sa buong mundo. Tapos na po. Ganun lang, sabi ko. Sumagot po si Jesus ko na, huwag ka maingay, may ginagawa ko. Sabi ng Jesus Christ, Jerry, yun po ang para lahat ng tao sumamba sa'yo, magpakita ka lang sa taas kasama ng mga anghel. Tumagot si Jesus Christ sa akin, hindi ganun ang Diyos. Sabi ni Jesus Christ sa akin, hindi mo siya pwedeng turuan, siya lang ang nakakaalam ng lahat. Sabi ni Jesus Christ sa akin. Napahiya po ako. Sabi ko, patawad po Panginoon, kasi nagsasabi po sa mga tao, hindi pinaniniwalaan eh.
Yun lang naisip kong solusyon para sumamba nila sila lahat sa Diyos. Hindi ganon ang Diyos, Jerry. Hindi mo siya pwedeng turuan. Patawad po, Panginoon, sabi ko kay Jesus Christ. No? Wala akong kaalam-alam, tinuturuan ako ng Diyos. Kung walang Diyos, natulad ako sa kanila. Sabi ko, Lord, bakit sumagot at malapit kayo po sa akin? Sumagot ang Diyos, dahil ang puso mo malapit sa akin, ang puso nila malayo sa akin. Nagulat po ako, sa puso pala tumitingin ang Diyos. Hindi sa gwapo, hindi sa mayaman, hindi sa maganda, hindi sa sikat. Hindi tumitingin pala ang Diyos. Meron po akong sasabihin sa inyo, inutusan po ako ng Diyos. May 3 tanyag po, sikat na mangaral na salita ng Diyos. Pinupuri ng mga tao, pinapalakpakan, hinahangaan, praise the Lord, hallelujah, nagsisigawan pag nagsasalita na siya ng salita ng Diyos. Sabi ni Jerry, pumunta ka sa 3 tanyag, sabihin mo ang aking mensahe. Nagpunta po ako sa 3 tanyag. Unang tanyag pinuntahan ko, sikat na sikat po ito, kilalang kilala sa bansang Pilipinas. Pinuntahan ko po, hindi po ako pinansin, hindi ako binaliwala po ako, hindi po ako kinausap, ang ganito, anong ganyan, sinabi sa akin. Hindi sila sabi, hindi nila pinaniwalaan. Ganun din ang pangalawang tanyag, pumunta din ako, ganun din, hindi sila naniwala. Pangatlong tanyag, hindi rin ako pinansin, hindi ako pinaniwalaan. Na nagsalita ang Diyos, nagpakita ang Diyos, hindi po sila naniwala. Andun yung maraming tao, napakadami po, kitang-kita ko. Sigawan, nagpapalakpakan, purihin ang Panginoon, amen. Doon sila nakarap sa leader. No? Nakakatakot. Tapos, umuwi ako malungkot. Pag uwi ko, sumusunod po ako sa Diyos, sabi ng Diyos. Jerry, sabi ng Panginoon, pakaninig ang tinig. Bakit po, Panginoon? Sabi ko, Lord, inutusan nyo, hindi naman ako pinansin doon, hindi naman ako pinakinggan, hindi naman ako pinagsalita sa maraming tao para mag-testimony. Sabi niya, huwag ka malungkot, hindi ka sikat sa mga tao, hindi ka pinaniniwala ng tao, sabi ng Diyos. Ngunit tumingin ka sa langit, pagtingin ko, nandun po ang libo-libong angel na hindi mabilang, ang dami, walang mga puti ang suot sila, nakatingin sa akin. Nagpe-praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, sabi ng mga anghel. Puting-puti ang suot nila, nakatingin sa akin. Masdam mo, Jerry, hindi ka sikat sa tao, sikat ka sa mga anghel ng Diyos, at sikat ka sa Diyos, sabi ko. Nagulat ako. Isipin niyo po, isipin niyo po, sa Diyos po kayo dapat sumamba. Pangalawa lang ang leader. Tinanong ko po, sino po yung mangmang na yon? Ikaw, sabi niya ganon. Hindi ka pinansin ng mga tanyag, inutusan kita, hindi ka nila pinansin, sabi niya. Tumingin ka sa langit. Ay, nagulat po ako. Natuwa ako kahit hindi ako pinansin, kahit na hindi ako sikat sa tao, sikat naman ako sa Panginoon at sa mga anghel. Isipin mo, kung alam niyo lang ang kasulatan na kinakausap ng Diyos ang kanyang mga pinili, mga hinirang, ito naman mga bulaan, sinisiraan nila ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Pati Diyos sinisiraan nila. Huwag kayo maniwala dyan, hindi totoo yan. Sasabihin ng mga bulaan, no? Kakatakot. Sinisiraan nila ang mga lingkod ng Diyos, pati Diyos sinisiraan. Kawawa ang milyon-bilyon ng tao. Kaya ang yung mga darating na meron pang nagsabi na, ay ngayon mo na sinabi yan eh.
hindi ako pinagsasalita sa TV, sa mga news, sa mga reporters. Nagpupunta ako doon, kaya ngayon ko lang sinabi. Buti na lang matalino ang Diyos. Gumawa siya ng isang bagay na nilikha niya na magagamit ko para marinig ng buong mundo. Marami akong kasaysayan sa Panginoon. Hindi ko pa nasasabi dito na part 8. Pang part 8 na po to. Sa susunod po sasabihin ko po lahat. Pating mga pangitain ko sa mga patay. Pinakita ng Diyos sa akin. Ano? Kukwento ko po lahat yan sa next na sa part 9 ko po. Sasabihin ko po sa inyo. Ang tinutukoy ko dito mga kaaway ng Diyos, mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral, mga bulaang pastor, hindi ko po dinadamay ang mga totoong lingkod ng Diyos. Hindi ko po sila sinasali dahil masama po yun. So, ang binabanggit ko dito ang mga bulaan, mga ngaral, mga tunay po, hindi ko sinasama mga totoong lingkod ng Diyos. Marami pong salamat. I-share ko na lang po ang part 9 ko po kasi mahina daw, sabi lang, bumili ako ng mic para magamit ko malakas ang marinig nila. Marami pa po akong i-share sa inyo tungkol sa Panginoon. Sana maniwala kayo, huwag sa mga bulaan kasi kawawa po ang tao ang kawawa po ang mga tao. Maniwala po kayo sa mga lingkod ng Diyos, sa mga totoo sa Diyos. Marami pong salamat. God bless you. At nubayan po kayo ng Panginoon. Ang hinihiling ko lang po, gabayan kayo ng Diyos at maliwanagan niyo po ang Biblia. Huwag po kayo makipagtalo sa mga Bible na nababasa po sa Facebook. Sila naglalaban-laban, kanya-kanya silang samantalang iisa lang pong binabanggit nila, Diyos lang po. Hindi nila maunawaan ang pamamaraan ng Diyos, kaya nagkaganon sila. Kung maunawaan nila ng pamamaraan ng Diyos, hindi sila magkakaganon dahil isa ginagawa ni Satan. Ginugulo niya ang salita ng Diyos. Ginugulo ni Satan na mailigaw niya, malinglang niya ang mga tao. Gumagamit din siya ng salita ng Diyos na pandaraya. Kaya gabayan kayo ng Diyos. Marami pong salamat. Thank you po.